Short interview lang, ma'am. Ma'am, ano po masasabi niyo sa pagkakalagay kay Bogie D bilang bagong House Speaker? Ang pagpalit ulo ay hindi magbibigay ng totoong pagbabago. Ang totoong pagbabago ay mangyayari sa pagpalit sistema. So habang andyan pa rin ang patuloy na pag-proliferate ng political dynasties, habang andyan pa rin yung private contracting system na lahat ay supported ng burokratang kapitalismo, wala po tayong makikitang pagbabago. Opo. Ma'am, sinasabi po na yung pagkakalagay kay Congressman Bogie D parang gagawin lang rin pagtatakip para kay House Speaker Romualdez. Tama po ba? Ngayon po, yung pagpalit po ng ulo, wala po tayong nakikitang difference kung ano po yung map-prioritize nila. Kahit nasa ibang partido si now Speaker Bogie D, hindi natin nakikita kung paano bang mag-iiba at paano mapapanagot yung mga iba't ibang mga patuloy na nasasangkot dito. So ang kailangan pong maging totoo para makita natin yung commitment sa pagbabago ay yung Independent Commission on Infrastructure mabigyan ng mas malaking pangil, no? Kaya pag-aralan natin yung bill ni Representative Laila de Lima. At ikalawa po, gusto natin na ang mga taong bayan ay involved po dito sa proseso at hindi po keep in the dark at pinapahintay na lang sa mga resulta. Opo, ma'am, pinapauwi si Congressman Saldico. So gusto siyang panagutin, pero gayon pa man may nabanggit din si Sara Diskaya na ilang mga pangalan ng mga congressman. Ano po ang balak niyo sa kanila? Balak niyo rin po ba silang imbestigahan? Siyempre, sinusuportahan natin yung pag-revoke ng travel authority or travel clearance kay Representative Saldico para po harapin niya yung mga charges at kaso tungkol dito sa korupsyon. Ang gusto nating mangyari, no, lahat ng mga nasangkot, actually, no, lahat ng mga insertions at lahat ng mga budget sa mga nagdaang taon, busisiin na pag-aralin, pero hindi lang nakasalalay ito sa ICI, bagkus ay kasali pa din dapat yung mga iba't ibang third-party civil society organizations, i-integrate sila sa ganitong pagsisiyasat. Pero more than that, no, gusto natin ipakita sa mas maraming tao tayo, no, na kikilos tayo hanggat magkaroon ng pagbabago ay dadami at dadami ang nandito sa mga kalsada para ipagpanawagan ang tunay na hustisya. Opo, ano po masasabi niyo sa sinabi ni DILG Rimulya na tungkol po doon sa pag-alisin na raw yung sangguniang kabataan? Hindi po tayo sang-ayon. Actually, kung gusto nating i-review yung sinabi ni DILG Secretary, ang sabi niya, dahil hindi effective yung SK kapag may uma-absent sa posisyon, tanggalin na lang SK tapos mag-appoint na lang yung barangay captain. So, mas malala pa yun. Kasi ibig sabihin, maging tututa, no, yung mga kung sino man i-appoint ng mga barangay captain. Ang gusto nating mangyari, mapalakas pa ang partisipasyon ng kabataan sa iba't ibang pamamaraan. Andito ang strengthening ng SK. Kami po sa Kabataan Party List nagbibigay po kami ng training sa mga SK at hindi po yung gawa ng iba't ibang paraan para stifle pa yung ating development. Ang pinakabalakid dito, no, kung bakit hindi as effective yung SKs dahil pasok pa rin yung mga political dynasties sa SKs. Kung may kailangan i-abolish, ito ang political dynasties. Maraming salamat po, ma'am. Thank you.